Pananalangin. So inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo po para sa ating opening prayer. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, dinadakila, sinasamba, tinataas ka namin sa aming kalagitnaan. Panginoon, maraming salamat po sa gabi na to na muli niyo po kaming pinagtipon-tipon upang dumulog sa iyo, Panginoon. Pero bago po yun, nais po namin kayong handugan ng aming mga tinig, ng aming mga palakpakan, ng aming mga pagsayaw, ng aming pagpapupurit, pagsamba, Panginoon. Nawa po malugod ko po sa bawat isa sa amin. Saliksikin niyo nga po yung puso ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Kung meron man po kaming mga kasalanan na naisip, nasabi o nagawa, humihingi po kami ng tawad, Panginoon, at nagpapakumbaba sa inyo. Pakalinisin niyo po kami mula ulo hanggang paa, Panginoon. Nawa po maging karapat dapat po kaming lumapit sa inyong banal na harapan, Panginoon. At nawa po maging mabangong samyo po yung lahat ng aming gagawin, Panginoon. Mula po sa simula hanggang sa wakas ng aming programa dito, Panginoon, ngayong gabi. Ikaw lamang po ang mapapurihan, ikaw lamang maitaas, maging sa magdadala ng iyong mga salita, Panginoon. Nawa po, turuan niyo po siya, ikaw po yung manguna sa kanya. Thank you, Lord, at sa iyo po ang lahat ng pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. So, papurihan na po natin ang ating Diyos dahil sabi nga doon sa kanta, araw-araw magpupuri. So, kahit gabi na, magpuri pa rin po tayo. So, araw-araw magpupuri. Talaga ang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa, pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit, nagpapurit at samba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang babantay sa pag-ibig ko, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang babantay sa pag-ibig ko, ikaw lang ang buhay ko. Kay sarap talagang pagpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa, pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit, nagpapurit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang babantay sa pag-ibig ko, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang babantay sa pag-ibig ko, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang babantay sa pag-ibig ko, ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko, ikaw lang ang buhay ko. Hallelujah! Sarap nga pong umawit sa ating Diyos. Amen po ba? So kahit ano po yung kalagayan natin, magpatuloy lang po tayo. Kahit na wala po tayong boses, magpatuloy lang po tayo na umawit at magpuri sa ating Diyos. At nawa po, asamin po natin na talagang yung puso natin, ang buhay natin, maging banal na tahanan ng Diyos. Yan po yung nararapat para sa ating Diyos. So patuloy lang po tayo na magpuri at sumamba para sa ating Diyos.
sa'yo ay bumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging kapatid mo. Ikaw ay mamasdan, pagkaliit ka at sa'yo ay bumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sa oras po na to, gawin po nating panalangin itong chorus ng kanta na to. Napakasarap po na hilingin natin sa Diyos na loobin niya na yung puso natin ay maging banal niyang tahanan. Gawin po natin itong panalangin. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit
mabuting pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Good evening po. Good evening. So parang all-girl group and ang ating escort. And just, thank you for being with us today. Your presence is very much appreciated, not only by us, but of course, of the Lord. Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. So, ako po ang tanging alay ngayong gabi. Wala pong aking asawa, kaya po ako ang kaniyang proxy. Ganun pa man, ito pong, dito na lang po. Itong i-share ko sa inyo is just a little reminder din sa sarili ko. So, habang sinishare ko to sa inyo is, nag-a-apply din siya sa akin. So, the first question is, what makes you worry or anxious? Anong nakakapagpagabag? Ano yun? Basta yun. Sa'yo. Kapatid, isipin mo, ano ba ang pumipigil sa'yo para mabuhay ka sa best life mo? Today ngayong araw na to. Kasi yung nakaraan, tapos na yun eh. Yung bukas, it's never sure, di ba? Hindi natin alam yun, only the Lord knows. Pero ang meron ka ngayon is today. Sabihin mo nga, today. Meron akong. So, ang tanong is, paano mo ba siya ipinamumuhay? What makes you worry? Sige, bigyan kang 1, 2, 3, 4, 5. May naisip na ba kayo? Parang hindi naman kasi nauubos ang worry sa mundo. Tama po ba? Amen. Pero yung i-share ko sa inyo, it's just a little bit reminder on how we can surpass the worrying stage of life in order for us to live the best life. Not yesterday, not tomorrow, but today. Amen. So our scripture for today is Matthew 6:31 to 34. Kung may mga Bible po kayo, you can open it up. I'll just read it real quick. So the scripture says, "Therefore, do not be anxious, saying, 'What shall we eat?' Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added unto you. Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble." Let's pray. Lord, we thank you for today that we have right now, Panginoon. May you guide us and bless us as we really ponder on your words. And may you reveal to us on how we can live our best life, surpassing all the worries and troubles in this world. May you speak, Panginoon, not me, but you, be lifted high. In the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. So I have 3 Ds. 3D. Parang tatak ng electric pan. So I want you to remember this 3 Ds. Number 1 is deprivation. Number 2 is, Nalimutan. Number 2 is deception. Number 3 is depression. The first one is deprivation, deception, and depression. While I was reading the Bible, itong 3 points na to, yung na-reveal sa akin ng Lord. Oo nga, personally, these are the things that I am struggling of. Diba, most of the time. Deprivation. Ano ba yung deprivation? Ito yung unmet needs mo. Halimbawa, may pangangailangan ka sa buhay, tas hindi mo siya nakamit. Let's say, for an example, gutom ka, pero hindi ka nakakain. Bayaran na ng tubig at ilaw, pero wala kang pangbayad. Bayaran na ng tuition ng mga anak mo, wala kang pambayad. Kailangan mo ang presensya ng asawa mo, pero wala siya sa tabi mo. Kailangan mo ang presensya ng anak mo, wala siya sa tabi mo.
Di po ba? There's an unmet need. Meaning, we are deprived of something. Meron tayong hindi nakukuha sa buhay natin. And it causes us to be anxious and worried. Sino po ba ang hindi mababahala na meron kang, di ba, dinidibdib na pangangailangan sa buhay mo? Amen? So that is number 1. That is deprivation when there is an unmet need. The number 2 is deception. John 10:10, tama po ba? Correct me if I'm wrong. The enemy only comes to, tama po ba yan? The enemy only comes to steal, to kill, and to destroy. Deception. At nasampulan tayo nito ng isang araw. May nagpa-Gcash ba sa inyo ng 5,000? Parang si Pastor na-hack yung account niya. So may bago siyang Facebook. Kung ano lang po yung shinare ni Faith, yun lang po yung i-add natin. Na-hack yung account niya. And someone messaged us through her messenger asking for 5,000 through GCash. So sa inyo, iba-iba siguro. And that is called deception. Kasinungalingan. At sa buhay natin na to, maraming kasinungalingang ibibigay ang kaaway sa buhay natin. You're not good enough, hindi ka sapat bilang isang anak. Hindi ka mahal ng magulang mo. Hindi ka enough para sa kanila bilang asawa, hindi ka sapat para sa kanila bilang isang church member, kulang ang paglilingkod mo sa Lord. Yun ang gustong isaksak ng kaaway sa utak natin para i-deceive tayo. At syempre, pagka nadideceive ang isang tao, kagaya na nangyari sa aming mag-asawa, we're worried. So, sabi ko kay Arn, tawagan mo nga si Pastora, nag-aalala ako kasi baka anong nangyari sa kanya. Hindi sumasagot sa telephone. Anxious, worried. Nababagabag ka. Kasi may kasinungalingan na namumutawi. Tama ba yung Tagalog ko? Ang lalim, hirap sa Tagalog, hirap din sa English. May kasinungalingan na nangingibabaw. So that is number 2 that causes worry and anxiety sa buhay natin. Number 1 is deprivation, when there's an unmet need. Number 2 is deception, when there are lies, kasinungalingan na nanggagaling sa kaaway. And number 3 is depression. So this comes from the troubles of this world. Naubos mo ba ang problema? Hindi ba? Hindi naubos ang problema kasi ang buhay ng tao ay tuloy-tuloy. Hanggat buhay may problema. Pero hanggat buhay may kasi hanggat buhay tayo at kahit na hindi na tayo buhay sa mundong ito, meron tayong buhay na Diyos. Amen. So number 3 is depression. I won't dig deeper into it kasi kailangan niya na pa ng isang session kasi masyado siyang malalim. But I just want to touch na may napanood ako parang syempre pag nanay nanonood ng mga teaching sa mga pag-aanak, yung gatas daw, sabi ni Christine Hermosa, it provides the IQ, intellectual quotient ng anak niya. Pero as a Christian mother and father, sila ni Oyo Boy, sabi niya kay Tito Boy, we invest on the emotional quotient of our children. Sabihin ko sa inyo, top 1 ako mula kinder hanggang high school. Pero nung nagka-problema ako at kinailangan na ng emotional na aspeto ng buhay, medyo hindi ko siya nakaya. It only means that hindi porket matalino, hindi porket ma-intellectual, is capable of handling anxiousness, worriness, problems in our lives. Kasi aside from the intellectual and intellectual and emotional quotient, syempre, kailangan din natin busugin ng ating spiritual. Tama po ba? So ano po yung 3 D na nakakapigil sa atin para mabuhay ng masaya today? Number 1 is deprivation. Number 2 is deception. Number 3 is depression. So, alin sa 3 yon yung naisip mo kaninang tanong ko, what makes you worried? Meron ba sa 3? Sige, secret na lang yon. Internal na lang natin yon. Pero sabi sa Matthew 6:33, but seek ye first
the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Backtrack lang tayo sa chapter 6. Sabi doon, yung mga ibon daw, hindi naman daw sila masyadong workaholic kagaya natin, pero pinapakain sila ng Lord. Yung mga lilies, gaganda ng mga damit nila na kahit daw si King Solomon, hindi nagkaroon ng ganong kagandang damit. Pero the Lord provides to them. What for daw na tayo? Di po ba? When there are deprivation, pagkukulang, when there are deception, mga kasinungalingang ipinapasak ng kaaway sa atin, when there is depression, na minsan tayo lang yung nakakakita. Siyempre, pag ganyan naman talaga pagka may silent battles ka, hindi mo laging pinapakita sa kapwa mo na, ay, namang problema ako. Minsan talaga, mapapabulalas mo na lang. Pero most of the time, kinikim-kim po natin, di po ba? Kasi ganun ang nature ng tao. Kaya siya naging malalim na depression kasi hindi siya nailalabas. Pero the promise of the Lord, but if you will seek me, you will find me. And if you seek God and His kingdom first, merong kondisyon. Ay, tama ba? May key Yun ang key Promise. There's a promise, pero may susi. First, number 1. Hindi number 1 ang trabaho, hindi number 1 ang anak. Sa ako po personally, yun ang talagang natutunan ko sa journey ko bilang anak ng Diyos nung simula nung nakakilala ko sa Kanya. There are some things na ina-idolize natin sa buhay natin na nagiging number 1 that we forgot to go back to our first love, which is God. Amen. Pero yun lang pala yung susi. Para maging maayos ang lahat, malabanan natin yung deprivation, deception, and depression. Babalik ka lang pala sa first love mo, kundi siya. So, going to our application, nag-soap na Ano po ba yun ang gamit ko? Scripture, turo po ni Arn yun. Scripture, observation, application, then prayer. Yun ang devotion model ko. Share ko lang. Sabi dito, when there's deprivation, always remember, kung may Bible po tayo, or alam naman po natin to, Philippians chapter 4, verse 19, it says, God will meet your needs according to His riches in Christ Jesus. Grabe, yaman nun. All of your needs. Hindi niya sinabing need lang ng financially, need lang ng emotionally. Sabi niya, all needs. Tanong ko po, kung yun ang pangako ng Lord, madideceive pa ba tayo ng kaaway na sa buhay na to, we're deprived? Di ba? Minsan may kulang. Pero kung may isip mo na God is enough, may deprivation man or yung material na bagay na hindi natin nakukuha sa mundo, lagi nating maaalala na ang Diyos, He's there to provide for me. He's there to give me His blessings, His treasures. But I just have to go back to Him, love Him, and seek Him. Number 3, number 1, seek Him first. So the second one is deception. So ano daw ang susi para hindi daw tayo ma-deceive ng kaaway? Sa pagkabasa ko po, ang number 1 key is to have wisdom coming from the Lord. But what if you lack wisdom? Yung tayo perfecto, di po ba? Ang pangako ng James 1:5, okay? If any one of you lacks wisdom, you should ask it to the Lord, who gives wisdom, may in-underline ako dito, without finding fault. Humans tend to sin. We are not perfect. Di tayo perfecto. Pero ang Lord, ganun pa man, pag nagpakumbaba ka sa Kanya, and you seek Him first, and you ask for wisdom, Lord, meron akong deception ng mga nakarang araw. Parang nagpaalam ako kay Sister Malo, Sister Malo, pahinga muna ako music team. Tapos share ko lang, mawawalan na ako ng trabaho sa March kasi babalik na kami on-site. Sa earthly body ko, pumasok talaga sa isip ko, am I being punished? Diba? Para kasi ng mga nakaraang taon, medyo naging priority ko yung trabaho. But now, it's being taken away from me. But,
the wisdom of God, okay, when I try to seek Him talaga, He affirmed me, no, sabi niya, I have good plans for you. Plans to prosper you. Okay. Which affirmed me. Sabi, kahit na may mawawala, alam ko, may magbubukas. Amen? Okay. Emotional ang atin nyo. Ganun po yata talaga pag na-anesthesia na. So, ang Lord, hindi siya ganun. Hindi porket nagkukulang ka sa bagay na to, nagkamali ka sa bagay na to, wala ka na para sa Kanya. You're still a precious jewel. Okay? Kahit tainted ka man. O yung jewel na yun, nagkaputik-putik man. Yung diamond na yun, napunta man sa kasukal-sukalan ng buhay. Okay? Huhugasan yan ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen. So, saan na tayo? Deception. James 1:5, in order for us not to be deceived, we have to be grounded in the Word of God and seek His wisdom. Katalinuhan ng Diyos. O Lord, tapos sinasabi sa'yo, hindi ka sapat, nagkukulang ka. Pero kung affirmed ka ng word ng Lord na you are enough, you are beautifully and wonderfully made. Sabi mo sa kaaway, sino ka ngayon? Di ba? Who you? Layuan mo ako, hindi ako madideceive niyan. Kasi yung deception mo magkakos sa akin ng anxiety and worry that would lead me to depression. No, 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 no. Okay? Brush it off. Pero hindi madali, Hindi po madali yun. Yun ay araw-araw na pakikibaka natin sa buhay. Then the last is depression. Kapagod. Lalo na yung mga anak ko. Pag nagkalat po, wantasawa, linis sa umaga, sa hapon may linis ulit. Tapos yung may nakalokohan po si Gabe. Naku po, yung libro namin sa bahay, hindi ko po alam anong trip niya. Pinagpupunit niya, Tibet, yung mga books namin doon, mga tatay niya. Daming books ni Arne. Kuha siya isa, per day, pupunitin niya lang yun. Kakalat niya sa loob ng bahay namin. Hirap ka ako. Kapagod. But the promise of the Lord, in Matthew 11:28, come to me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. We're depressed, but we only need deep rest. Hindi deep rest sa earthly or mundane, earthly na buhay, but deep rest in the Lord. Sabi daw, pag pagod ka, Lord, pagod ako, lumalapit ako sa'yo, di ko kaya talaga. I need your deep rest because I'm depressed. Come to me, all you are weary and heavy laden, I will give you rest. If we know these three things lang, just a starter lang. Kasi po, syempre habang lumalakad tayo, may mga nadidiscover tayo paano madadagdagan kung paano tayo hindi mag-worry, di ba? Number 1 is to know that God provides in order to fight the thought or captivity of being deprived na may kulang sa buhay natin. Contentment in the Lord. Number 2 is deception. In order to fight it, we have to seek God's wisdom. Tama po. And lastly, in order to fight depression, we have to seek God's comfort. Tama. Kasi He provides, okay, He gives knowledge and wisdom. Most of all, He is our Father. Okay, a parent to us na gives comfort to His children. So ano yung tatlong D natin na dapat nating talagang bantayan para mamuhay tayo ng best life today, not yesterday or tomorrow, but today? Number 1 is deprivation. Number 2 is deception. Number 3 is depression. And in order to fight that, we have to seek God's provision, God's wisdom, okay, and God's comfort. Then I just have a bonus here. Solid, liquid, and gas. Naging science tayo no? Naisip ko lang habang naliligo ko kanina. Sorry po. Solid daw. In order for you to be firm, kailangan meron kang tatayo ang solid. And remember that God is our rock. Amen? Sabi yun sa Psalm 18:2. God, my rock, my fortress, my deliverer,
my refuge. So, puro promise po yung sinasabi ko sa inyo. Kasi yung problema, nandyan siya eh. Pero mas malaki at mas malawak yung promise ng Lord. Kaya mas dun po ako nagpo-focus. Amen po? Amen. Then the second one is liquid. Sabi daw dito, those who are thirsty, come to me and drink. Sabi sa John 7:37. Yung thirsty, hindi lang uhaw na tubig. Ito yung pangangailangan eh. Uhaw sa atensyon, uhaw sa pagmamahal, uhaw sa financial, uhaw sa kahit anong aspeto ng buhay. Pero the material things in this world will just suffice temporarily, temporal lang. Kumbaga, sosolvin lang niya yung problema mo, temporal. But if you seek God first, that is eternal. Never-ending joy, never-ending provision. Because we are not into this world. We are to God's love and God's word eternally. Di po ba? Doon tayo nakatingin sa eternal prize. Hindi sa kung ano yung bonus. Sabi nga ni Pastora, if you obey, you receive the bonus here on earth. Kahit wala ka pa sa langit, mararamdaman mo na siya dito. Di po ba? It's just a bonus. But if we seek first the kingdom of God and look unto the eternal prize, that's the time we will be able to appreciate yung bonus. Kasi kung hindi ka nakatingin sa taas at sa baba ka nakatingin, hindi mo makikita yung gitna. Wala doon yung bonus. Tama po ba? Tama ba ang analysis ko? Kung lagi ka nakatingin sa baba, nandito yung bonus, nandun yung eternal prize, hindi mo sila makikita. Pero kung doon ka nakatingin sa taas, di po ba, kita mo lahat. Di po ba? Amen. Then, gas. Gas. Hindi to dighay. Hindi po dighay. Breath of life. Sabi dito sa Genesis 2, balikan natin kung paano tayo nabuhay. Okay? Sabi, God mali akong basa. God breathed into his nostrils the breath of life. The man became a living creature. So, I just have to emphasize po, living creature. Okay po, present progressive ba yun? Living, kasalukuyan. Hindi sinabing lived, tapos na, or will live bukas. Sabi living. Kagaya ng una nating point, okay, we have to focus on today. Amen? Ang date of birth, alam mo ba? Alam natin date of birth natin, di ba? Anniversaries, monthsaries, birthdays, but the date of our death, we do not know. Only God knows, di po ba? So we have to live our life to its fullest today. Though there are worries and troubles and anxieties in this world, we have to focus on God's promises. Kasi hindi natin nahayaan na manakaw ng kaawa yung ngayon natin. Kasi yun lang ang siguradong meron tayo. And my challenge for you for tonight, di po ba? We are not able to see the future, but looking sa buhay natin ngayon. Kasi daw yung, nakinig ako preaching last time, sabi, yun daw kinabukasan, accumulation daw yan lahat ng ngayon mo. Nakuha niyo po yung point? Yes. Your future is an accumulation of your todays. Today sa lahat ng todays mo, yung buhay na ipinamumuhay mo ngayong oras na tanong, 5 years from now, God willing that we're still alive, do you like how you live today? Na yun yung buhay mo 5 years from now? If yes, continue to live like that and prosper. And if not, seek God's wisdom to change. Di ba? Kasi we cannot change the past. We can only learn from it. But what we can do is to prepare for our future kahit hindi siya sigurado by living our best life. Today, not yesterday, not tomorrow, but amen. So that's what I want to partake to you all, that labanan natin yung worry and anxiety. It is inevitable. Hindi natin siya pwedeng talikuran kasi nandyan siya. But we have a choice whether to prioritize the worries and anxieties or to prioritize God's promises in our lives. Okay?
Amen. Pwede bang palakpakan natin nating Lord? Hallelujah. So, yun ang challenge ko sa inyo ngayong gabi, ha? Sa atin po, challenge sa atin. Since our tomorrow is the accumulation of our todays, we must live our best life today. Para yung ipon nun sa future, di ba? We either to reap, you reap what you reap what you sow. Tama po ba? It's a natural law. Nakikipagtalo ako kay Arno nakaraan eh. Hindi naman friendly, maisingit ko lang. Parang meron akong argument sa kanya na yung bunga, pwedeng hindi yun yung tinanim. Pero sabi ng asawa ko, never magiging bunga ng isang bagay yung hindi, kung ang buto niya is mangga, hindi siya magiging strawberry. Tama po ba? It's a natural law. Kung ano tinanim mo ngayon, tinatanim mo ngayon, yun ang magiging bunga mo. Okay? So, you just have to invest on what we really plant on our lives. And I believe na if we seek God first and we plant Him sa buhay natin, anong bunga nun? Di po ba? You know the answer. Okay, let's pray. Lord, we really want to thank you for this opportunity, Panginoon, to identify the causes of our worries and anxieties, Panginoon. And most of all, to know the promises that you have in store for us. Panginoon, maraming salamat. Kasi may problema man sa buhay, meron mang deprivation or pagkukulang, may deception o kasinungalingan ng kaaway, depression, kalungkutan sa buhay, Panginoon. Lagi kang nandyan. Lagi kang magpo-provide, Panginoon. Lagi mo kaming bibigyan ng wisdom, Panginoon. At lagi mo kaming bibigyan ng comfort. Because you are our rock, our fortress, our refuge, Panginoon. You are at the living water, Panginoon. And you are the one who gave us the breath of life, Panginoon. Kaya may buhay kami ngayon. And we hope that as we continue sa buhay na to, mapamuhay namin yung best life namin today. Not yesterday or tomorrow, but today, Panginoon. Nawa, bigyan mo kami ng wisdom para pahalagaan namin to. Never taking our today for granted, Panginoon. Cherish every today, Panginoon, with our loved ones, our careers, Panginoon, our talents, Panginoon, making use of it today as if it is the last, Panginoon. Giving the best only for you. And in this we pray in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen po. Thank you po.